yung ginagawa nila, they sell model kits through the show. Yeah. Ginagawa niya marketing ploy yung show. Actually, napanood mo ba yung sa Netflix, yung The Toys That Made Us? Merong show dun eh. Ay, yes, familiar ko. Oh, the show, The Toys That Made Us. I think that's the title. Yes. And dun ko na, mind blown ako dun. Kasi, yung mga cartoons, they were not created to become cartoons talaga. Yes. They were really trying to sell toys. Yes, like yun talaga yung main product, yes, yung toys. Like yung mga Transformers. Di ba? Sa parang, mind blown talaga ako noon. Sa parang, wow, hindi ko naisip yun. Na parang mas malaki yung kinikita nung toys kesa doon sa actual na cartoons. Yes. And yung cartoons are like, parang lengthy commercials lang for the toys. Di ba? Like yung Transformers, like nung na ano siya sa Amerika, hindi masyadong nagano yung cartoons, but the toys sold like pancakes. Oo nga eh. And yun ang isang napaisip ako noon eh, na parang actually nag-post ako doon, may mga nag-react na. Pero yung naisip ko noon, parang dito ba sa Pilipinas, kasi it's a business model eh. Business model siya na parang, okay, let's make toys. And to promote these toys, we're gonna create cartoons. Diba? Kumbaga, and that boomed in the 70s until the 80s, ganyan. Until now. Yes. And parang naisip ko, wala bang Pinoy na entrepreneur na nakaisip gawin yung follow that exact business model na parang kasi yung let's say yung ibang mga let's say yung G.I. Joe, parang yung He-Man na lang mas hindi ko sure kasi yung history ng G.I. Joe, baka nauna yung toy. So yung He-Man na lang, they created the He-Man, the cartoons to sell the He-Man toys. And ibig sabihin, hindi pa nag-exist si He-Man as a cartoon before they committed into going into business, into selling that kind of toy. 'Di ba? No? So kasi parang hindi pa celebrity si He-Man eh. 'Di ba? So, kumbaga parang sumugal sila. Sumugal talaga sila na kung hindi tatangkilikin yung He-Man, wala, parang sablay yung toy line nila. So parang naisip ko, parang bakit kaya hindi naisip ng mga wala bang mayaman na Pilipino na nakaisip na, kasi it was extremely successful eh. 'Di ba parang pag nakita mo yung success nun, parang wala bang gumaya? Samantalang tayo mga gaya-gaya. Yeah. 'Di ba yung sinasabi ng mga Pilipino, 'di ba? Actually, yes. Yun nga. So far, parang wala pa nga. Parang it is feeling ko kung it's the other way around. Like palabas muna bago toys. Oo nga eh. Kala ko kasi parang dahil merong sikat na cartoon, gagawa tayo ng toys for that. Pero it was the other way around pala. Yes. Kumbaga parang they were really banking on the idea of this toy character. Tapos I don't know kung if it was known to the public na yun pala yung diskarte. pero for me, yung until now walang gumagawa nun eh, 'di ba? Wala pa. And siguro ang naisip ko nun is siguro ang naisip ko na parang nasa kultura ng mga businessman na Pilipino, ng mga entrepreneurs, na parang siguro yung toys parang parang maybe they look down on toys, na parang hindi siya masyadong, kung magdenegosyo ka, mag-restaurant ka, o kaya some other more corporate looking na not as bohemian as creating parang weird toys like Transformers. 'Di ba? Parang gagawa tayo ng, kasi isipin mo yung pitch, 'di ba? Yes. Sabi, ma, magbi-business ako. Anong business mo, anak? Gagawa ako ng laruan. Tapos yung laruan, parang halimbawa yung jeep, nagiging robot. 'Di ba? Tapos sasabihin ng nanay mo, talaga. Tapos gagastos ka ng kung ilang milyon doon, 'di ba? So, ewan ko, maybe
Baka naman. Baka po after po mapanood yung podcast po na to. Oo nga eh. Hindi kasi lang talaga ako, parang kasi madami namang mayaman. Wala na, di naman siguro aabot ng billion para gumawa ka ng toy. Like, pwedeng diba? 3D printer. Diba? Well, Bili ng 3D printer tapos print ka ng ng model ng kung sinong character. well, back then in the 80s, wala pa namang 3D Yes. printer, 'di ba? So kailangan mong magano ng mga molds para sa plastic and the all, 'di ba? Ewan ko lang, parang di ko alam kung bakit kasi if you look around dun sa mga circles ng mga artists, ng mga kahit yung mga mayayaman, a lot of them are also nerds eh. Yes. 'Di ba? Na parang tapos hindi nila naisip 'yon, parang ang weird lang. Di ko alam kung sino mga kasagot ng Yeah, may mga may mga nakikita rin akong gumagawa ng original toys pero parang toy line lang po siya. Ang ganda lang, toy line lang siya. nga eh, no? Yun lang, walang story or what, parang toy lines or based siya sa illustrations, ganun. Parang, Oo nga, 'di ba? Which is kita mo yung labubu ngayon, 'di ba? yes. Diba you can parang ganyan na. Parang ganyan, 'di ba? Pakita mo. 'Di ba? 'Di ba? So ano 'yan? Yeah, yung character po. Yun. Did you Ito siya. knit that yourself? Yung friend ko po, Oh, wow, guys, cute naman. si Misha Stuff. Yan, shout out kay Misha Stuff. Pakita mo nga ng mas malapit. Ayan. Ayun. Uy, pero ang ganda ha. Actually, ang ganda niya. Ayan. Ang Thank ganda you po. Oh, are you selling those as well? Marami na pong nagtatanong. You should Yun na po, actually. sabi ko nga po sa kanya po na na gumawa na siya ng sellable na ganyan. Kasi every time na naka-display siya, may nagtatanong, magkano po? No. Kasi ang ganda Display talaga. na po siya. Tapos lagyan mo ng kasi yung labubu merong pang trinket Yes. yung hook, 'di ba? Yes. Lagyan niyo nun. Yes. Malay mo ha, patingin ulit. Ayan. May I touch? Ayan, Misha ha. Alam mo na. Oh, actually ang ganda niya. Ang ganda, ma-appeal siya. 'Di ba? Especially Yes. this one. Mhm. Ako bibili ako nito eh. Kung ano. Kung for sale. parang ball na galing. Nakakatuwa. Pero 'di ba, that's exactly what I'm saying, na parang yung mga ideas, yung labubu, yung mga Funko Pop. Yes. 'Di ba parang isang mold lang yun eh. Parang paint lang nila Yeah. ng iba-iba. Like may gumagawa na nga po ng custom na Funko Pop eh. Kaya nga eh, 'di ba? So, ewan ko ba kung bakit parang siya. Parang mystery sa akin bakit hindi ginaya ng mga Pilipino yung ganong business strategy.